Live from Quezon City, Philippines. Your news, current affairs, and public service channel. Mula sa Margo TV Broadcasting Network at ng kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas, ako po si Tisay. Ako naman si Ronald Ko. At ako naman po si Vicky Siya. Ang inyong kasangga sa balita. 4 na pong gasolinahan, sobra-sobra sa pagpapataw ng presyo ng produktong petrolyo. Edu Manzano, nagpahayag sa pagpunta sa gasolinahan. Governor Baracuatro, inutos ang 4-day work week, energy saving measures sa Cebu. Inihayag ng Department of Energy o DOE na umano na sa 54 na gasoline stations ang napag-alamang nananamantala umano sa pagpapataw ng presyo ng produktong petrolyo. Sa panayam ng media kay DOE Secretary Sharon Garin nitong Lunes, Marso 9 sa taong kasalukuyan, iginiit niya ang nakaambang tuluyang pagpapasara para sa mga napabilang na gasolinahang nananamantala. Ayon sa kanila, ilang gasolinahan ang hindi nagbenta ng kanilang stocks at hinihintay na lang ang pagtaas ng gasolina para ibenta sa halaga ng bagong presyo. Kaugnay nito, ipinalawanag din ni Garin ang dahilan ng pagsipa ng presyo ng mga gasolina. Matatandaan nitong lunis din ng sampulan ng DOE ang isang gasolinahan sa Pasig City bunsod pa rin ng overpriced na presyo ng mga krudo at gasolina. Ayon sa kanila, may mga report ng March 6 at March 7 na hindi sila sumunod sa mga alituntunin, kaya sila ay hinihingian ng paliwanag. Dagdag pa nila, the establishment failed to comply with the advisory dated March 6, 2026 issued by the Department of Energy in compliance with fuel pricing and loading policies. Edu Manzano, itinihag ang pagpunta sa gasolinahan. Kinaliwan ng mga netizen ang hirit ng aktor at TV host na si Edu Manzano matapos niyang ibida ang pagpunta niya sa gasolinahan. Say ni Edu, hindi raw niya ugaling magyabang tungkol sa mga mamahaling lugar na napupuntahan niya. Subalit sa pagkakataong ito, gusto niyang ipagyabang na nagpunta siya sa gasolinahan. Hindi ko ugaling magyabang sa mga mamahaling lugar na napupuntahan ko, pero kanina galing nga pala ako sa gasolinahan, aniya pa. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon at komento mula sa netizens. Kung sa Middle East, hindi pa masyado effect, pero dito sa Pinas, instant. Tumutukoy ang banat na hirit ni Edu sa pag-anunsyo ng posibleng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Ipinaliwanag sa publiko ni Department of Energy o DOE Secretary Sharon Garin ang nakatakdang pagtaas ng mga presyo sa petrolyo mula 17 pesos hanggang 24 pesos kada litro simula ngayong gabi. Ayon sa naging payag ni Garin sa pagdinig ng Committee on Ways and Means sa Kamara nitong Lunes, Marso 9, 2026, direkta niyang sinabing iniulat umano sa kanila ng mga oil firms sa bansa ang nasabing pagsipa ng presyo sa petrolyo. May kinalaman pa rin ito sa pagpatuloy na sigalot sa pagitan ng mga bansa sa Middle East, partikular sa Israel at Iran, kasama pa ang Amerika. 4-day work week sa Cebu ipinatupad. Pinagutos na Cebu Governor Pam Baracuatro ang 4-day work week at mga energy saving measures sa mga tanggapan ng pamahalaan sa Cebu sa ilalim ng Executive Order No. 16 Series of 2026. Layunin nitong bawasan ang konsumo ng enerhiya, makatipid sa gastusin ng gobyerno at mapanatili ang produktibidad ng mga empleyado habang tuloy pa rin ang serbisyo publiko. Kabilang din sa mga nagpatupad ng kahalintulad ng hakbang ang Manila, Naga City, Cagayan de Oro City at kasunod na epekto ng tensyon sa Middle East. Ayun, syempre mga kasangga.
Ayun, syempre mga kasangga, no, itong usapan mainit-init ngayon, ang usapang gasolina. Totoo. No? Napakataas ng gasolina ngayon, kaya parang kanina ayoko na pumasok eh. Ang laki ng itinaas, di ba? Grabe talaga. Ikaw, may Mga motor ka, kasangga. may motor ka, ako may kotse. Ito, may kariton. Hindi. Epektibo. Epektibo. Ngayon, ang inaano natin ngayon dahil tumaas yung gasolina, ang problema dyan sa ibang mga may-ari ng mga gasolinahan, no, nandiyan pa yung stocks nila na kung saan, nung nasa kanila tong stocks na to, yung mura pa, no? Pero yung iba, hindi nila yun isinupply. Sinasamantala nila, Hindi nila isinupply at hinihintay nila na tumaas. Pag tumaas na at saka nila babanatan ng pagbibenta. Pagkataas ng No? gasolina. So, hayay. Tatay. Oo, hayay, no? So, habang may gera, no? Habang may BEP, tumataas ang ating gasolina. At isa rin yan parang gera sa atin, sa ating mga commuter, sa mga driver na naghahanap buhay, especially yung mga taxi, lahat ng commuter, lahat ng pampublikang commute na ginagamit natin. Pag nagtaas ang gasolina, matik magtataas ang pamasahe, masakit sa bulsa. Yun pa nga lang yung mga bayarin mo araw-araw, pangbili mo ng pagkain, bawas na sa budget mo. Tataas pa ang gasolina, tataas pa ang pamasahe, wala ka nang may tatabi para sa pamilya mo. Tama. Kagabi nga, Miss Tisaya, Miss Biggie, halos lahat ng nadaanan namin na gasolinahan ang haba ng pila. Totoo yan. Totoo. Kami rin kagabi, pumila kami, no? Ang hirap kaya pumila sa gasolinahan na gano'n. Sabi ko, bakit dumaan kami ng gasolina? Ba't ang dami nakapila dito? Yung pala, magtataas na kinabukasan, no? So, naswertehan namin kagabi. Pero kaninang umaga naman, so far, hindi pa naman ganun ka, no? Hindi pa, or dahil nandun tayo sa Caloocan. Siguro, inuubos pa yung Oo, so yung yun mga yun. stock na 54 na gasoline station yata ang hindi sumunod sa alituntunin ng DOA, di ba? So yun yung mga dapat na magpaliwanag sa kanila. Kasi, katulad noon, may nasampulan na sa Pasig. Di ba? Totoo. May nasampulan na sa Pasig. Sino kaya ang susunod na masasampulan dito, no? So dapat tayo na mga nagninegosyo, no, makipag-cooperate din tayo. Kasi ang nasasagasaan natin dyan talaga, yung mga mamamayan, no? Kasi hindi lahat may kakayahan talaga na So yun na lang yung pagkakataon nila na pagbaybay nila sa presyo na dating mababang presyo, no? Parang magbababay na sila, di ba? Ang nakakatakot ba niyan, baka may kasunod na tataas na rin yan. Mga bilihin. Lahat na tataas. Palengke. Lahat ng ginagamitan ng gasolina, tataas. Lahat number 1 na yan yung pag mga bilihin sa palengke, mga bilihin ng mga personal consumption, lahat yan kasi ganagamitan niya ng transportasyon, ng logistic, lahat yan gagamitan mo ng gasolina, pati pag-ooperasyon sa mga malalaking plantation, diba? So masakit yan sa bulsa ng ating mga kababayan. Lalo na yung mga hindi man lang umabot ng tawag nito, rate ng isang normal na nagtatrabaho, di ba? Totoo naman. Kung ikaw ay nagtatrabaho lamang ng vendor, tapos nagpapaaral ka, magbibigay ka ng pamasahe sa anak mo, kawawa naman yung ating mga kababayan. Hindi natin mapagbigyan ng kakaunting panahon para makapag-prepare man lang kahit sa mga ilang araw na maisusukbit nila sa kanilang mga bulsa. In short, balasakit sa mamamayan, di ba? Kasi huwag natin samantalahin na tumaas yung gasolina, inaantay pa natin yung kinabukasan na itataas bago natin i-release yung kaukulang gasolina na nakaimbak pa dyan, na dapat ipapaubos nyo muna at yung mga panibago nyo kukunin magiging ubusin nyo muna yung stocks nyo para ma-enjoy muna ng mga kasi sa susunod na sa mga araw, no, hindi na mai-enjoy ng mga motorista yan. So kung kagahapon o kanina, no, pwedeng sabihin ng motorista, natutuwa pa sila sa inyo. Ngayon, pag nakikita namin ng gasolina, natutuwa pa kami. Bukas kaya, kung sa Makalawa, baka hindi na kami matuwa. Kaya syempre, samantalahin nyo, habang natutuwa pa kami mga bumabiyahe dyan, kami mga may sasakyan dyan, no? Ayun. Salamat din naman siyempre sa ating sa gobyerno, sa ating kapulisan, na binabantayan nila mga galaw Totoo naman yan. Oo, syempre.
At dahil dyan, maraming salamat sa mga manonood, sa viewers ng Margo TV Broadcasting Network. At syempre, hello Tisay Tambayan Resto Bar. Thank you sa mga customers ko na nandyan at ang aking waiter na si Robert, syempre. At si Ariel na nandyan. No? Maraming salamat. At syempre, kumustahin nyo na muna ang anyo bago tayo magpaalam. Ayan, nagpapasalamat din ako kay Maria Suay, graduating na yan. Isa na yan sa magiging taga-serbisyo ng ating bayan, dahil nagpupulis din siya. Congratulations sa iyo. Binabati ko rin yung aking mga kamag-anak dyan sa Cebu. At ang ating mga kababayan na nasa Middle East ngayon, magpakatatag po kayo dyan. Ang ating mga kababayan na OFW sa saan mang sulok ng ating bansa, dito sa ating bayan, yung mga tinatamaan ngayon ng pagtaas ng gasolina, magpakatatag po kayo. Maraming salamat sa pagsubaybay sa Kasangga tuwing Tuesday and Thursday. Ito naman, Binabati ko lang yung ang aking mga Ayun, salute. Ayan, Ayun. salute po yung ating Ayun. mga kaibigan dyan sa sumusubaybay kay Lady Keiko. Ayun, mula dito sa Margo TV Broadcasting Network at ng kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas, muli, ito po si Tisay. At ako naman, si Ronald Ko. At ako naman po ang inyong Bigisha. At magtatapos dito ang Kasangga sa Balita. Magbabalik po kami sa isang sandali para sa Love Talk. Maraming salamat. Live from Quezon City, Philippines. Your news, current affairs, and public service channel, Margo TV Philippines. Live